Noong araw ng programa, lumabas ang issue na si Joy Diwata umano ay hindi nagpasalamat sa ilang tao o grupo na tumulong sa kanya. Naging paksa ito ng pag-uusap sa isang vlog kung saan pinaalalahanan ang mga manood na tapusin muna ang buong video bago magkomento upang malinawan sa sitwasyon. Ayon sa mga nag-obserba, maaring nakalimutan lamang ni Joy na magpasalamat sa lahat ng tao noong oras na iyon. Dahil nasa harap siya ng entablado at nagsasalita, isang sitwasyong madaling magdulot ng kaba at pagkalito. Ipinaliwanag din na sa huli ay nabanggit naman ni Joy ang kanyang pasasalamat at hindi dapat siya husgahan agad. Marami ring nakabasa ng mga komento na nagsasabing nagpasalamat lang siya sa mga sponsors, pero ipinunto ng tagapagsalita na hindi iyon ang buong katotohanan. Binanggit na maswerte si Joy dahil patuloy siyang sinusuportahan ng kanyang mga sponsors at ng kanyang mga tagahanga na tinatawag na Joynatic fans. Sa kabila ng pagkakaroon ng love team, hindi nawawala ang tiwala at pagmamahal sa kanya ng mga sumusuporta. Ang mga tulong at donasyon mula sa sponsors ay hindi lamang para sa kanyang pangangailangan, kundi lalo na sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aral dahil malapit na siyang makatapos at maging isang nurse. Isa rin sa mga biyayang natanggap ni Joy ay ang pagkakaroon ng sariling bahay sa Date upang hindi na siya mahirapan sa pagpasok sa eskwela. Ang dati nilang bahay ay malayo sa kabahayan at delikado ang lokasyon na minsan ay natakpan pa ng plastik bilang pansamantalang proteksyon. Ikinuwento rin kung paanong natulungan siya ng mga kapitbahay at sponsors na maiayos ang kanyang sitwasyon, kaya mas nakapag-aral na siya ngayon ng walang gaanong sagabal. Sa kabuuan, ipinahayag ng mga tagapagsalita ang pasasalamat sa lahat ng sponsors at taga-suporta na patuloy na tumutulong kay Joy, lalo na sa kanyang edukasyon. Pinuri rin ng Joynatic fans na nananatiling tapat at hindi ginugulo si Joy sa kanyang personal na buhay, bagkus ay nagbibigay ng suporta para sa kanyang mas maayos na kinabukasan. Narito ang detalyadong salaysay batay sa ibinigay mong transcript. Detalyadong salaysay. Noong araw ng programa, lumabas ang issue na si Joy Diwata umano ay hindi nagpasalamat sa ilang tao o grupo na tumulong sa kanya. Naging paksa ito ng pag-uusap sa isang vlog kung saan pinaalalahanan ang mga manood na tapusin muna ang buong video bago magkomento upang malinawan sa sitwasyon. Ayon sa mga nag-obserba, maaring nakalimutan lamang ni Joy na magpasalamat sa lahat ng tao noong oras na iyon. Dahil nasa harap siya ng entablado at nagsasalita, isang sitwasyong madaling magdulot ng kaba at pagkalito. Ipinaliwanag din na sa huli ay nabanggit naman ni Joy ang kanyang pasasalamat at hindi dapat siya husgahan agad. Marami ring nakabasa ng mga komento na nagsasabing nagpasalamat lang siya sa mga sponsors, pero ipinunto ng tagapagsalita na hindi iyon ang buong katotohanan. Binanggit na maswerte si Joy dahil patuloy siyang sinusuportahan ng kanyang mga sponsors at ng kanyang mga tagahanga na tinatawag na Joynatic fans. Sa kabila ng pagkakaroon ng love team, hindi nawawala ang tiwala at pagmamahal sa kanya ng mga sumusuporta. Ang mga tulong at donasyon mula sa sponsors ay hindi lamang para sa kanyang pangangailangan, kundi lalo na sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aral dahil malapit na siyang makatapos at maging isang nurse. Isa rin sa mga biyayang natanggap ni Joy ay ang pagkakaroon ng sariling bahay sa Date upang hindi na siya mahirapan sa pagpasok sa eskwela. Ang dati nilang bahay ay malayo sa kabahayan at delikado ang lokasyon na minsan ay natakpan pa ng plastik bilang pansamantalang proteksyon. Ikinuwento rin kung paanong natulungan siya ng mga kapitbahay at sponsors na maiayos ang kanyang sitwasyon, kaya mas nakapag-aral na siya ngayon ng walang gaanong sagabal. Sa kabuuan, ipinahayag ng mga tagapagsalita ang pasasalamat sa lahat ng sponsors at taga-suporta na patuloy na tumutulong kay Joy, lalo na sa kanyang edukasyon. Pinuri rin ng Joynatic fans na nananatiling tapat at hindi ginugulo si Joy sa kanyang personal na buhay, bagkus ay nagbibigay ng suporta para sa kanyang mas maayos na kinabukasan. Isang komentaryo reaction patungkol sa issue ng unboxing ng mga regalo kung saan binanggit ang dalawang tao, si Ed Christie at Ed Marge, na umano'y nagpakita ng negatibong reaksyon sa mga biyayang natanggap ng iba, partikular kina Joy at Andy. Simula ng pahayag, nagsimula ang tagapagsalita sa pagbati at pagpapakilala na ito ay isa pang video at POV.
Ayon sa kanya, may dalawang problema na lumabas matapos ang unboxing na ginawa ni na Joy at Ande. Tinawag niya sina 8 Christy at 8 Marge na tila mapait o bitter at pinaalahanan sila na magkaroon ng sense of acceptance o pagtanggap sa tagumpay at biyaya ng iba. Binanggit niya na walang masama sa naturang video at malinaw na masaya si Joy at si Ande dahil sa natanggap na package na kanilang pinaniwala ang isang biyaya. Reaksyon sa pag-uugali ni na Marge at Christy. Sinabi ng tagapagsalita na kapag may natanggap na biyaya, dapat maging masaya at magpasalamat, hindi umasta na parang nainsulto. Ikinumpara niya ito sa pagtanggap ng candy. Kahit maliit, dapat ay pinahalagahan. Binanggit din na kung bag, damit at iba pang gamit ang ibinigay, mas lalong dapat ikatuwa. Ayon sa kanya, parang ipinakita ni Marge na hindi niya gusto ang regalo na nagdulot ng sama ng loob sa nagbigay. Tinawag niyang mapait si Marge at tila insecure. Usapin sa pagsusuot ng sexy na damit. Tinalakay ng tagapagsalita ang mga komento tungkol sa pagsusuot ni Joy ng mga sexy clothes tulad ng backless na damit. Depensa niya, walang masama dito lalo na kung komportable at kumpiyansa ang nagsusuot. Sinabi niyang may mga araw na gusto ng babae na magmukhang fit o sexy at kaya ni Joy magdala ng iba't ibang kasuotan dahil maganda ang hubog ng katawan nito. Pinayuhan si 8 Christy na huwag bitter at iwasan ang sobrang pag-inom o pagiging mainit ang ulo. Paalala sa mas matandang henerasyon, binalikan ang punto na ang mga biyaya at regalo ay dapat ikatuwa, hindi pagtulungan o husgahan. May bahagi sa Filipino kung saan pinaalahanan ang mas matatanda, thunders, na dapat maunawaan ang estilo at kilos ng mas batang henerasyon. Sinabi niyang masyado silang perfectionist at judgmental at dapat ay mutong kumalma. Pinuri si Nana Imelda na hindi nagmamalaki sa kanyang biyaya at masayang tinatanggap ang mga ito. Pangwakas na mensahe, inulit ang payo na magkaroon ng pagtanggap at huwag agad mag-react ng negatibo. Hinihikayat ang lahat na magpursige at magtrabaho para sa sarili dahil balang araw baka tayo naman ang makatanggap at mag-unbox ng biyaya. Inamin na maaring makaramdam ng selos, ngunit dapat itong gawing inspirasyon at hindi dahilan para manlait. Nagtapos sa paala na matuto sa karanasan. Buad ng tema, ang kabuuan ng salaysay ay isang payo at pagpuna sa mga taong nagpapakita ng inggit o panghuhusga sa tuwing may natatanggap na biyaya ang iba. Pinapaalahanan ang mga ito na maging mas bukas, masaya at magpasalamat para sa tagumpay ng kapwa at iwasan ang pagiging negatibo o insecure. May bahagi ring depensa sa pagsusuot ng sexy na damit bilang pagpapakita ng kumpiyansa sa sarili. Gap ng candy. Kahit maliit, dapat ay pinahalagahan. Binanggit din na kung bag, damit at iba pang gamit ang ibinigay, mas lalong dapat